May dalawang uri ng bakal na inilalagay sa column. Ito ay categorized bilang longitudinal at transverse reinforcement. Theoretically speaking, ang main purpose kung bakit naglalagay ng bakal ay upang magkaroon ang concrete section ng tensile resistance, like in the case of a flexural member gaya ng sa biga. Kung column ang pag-uusapan, ang vertical bars ay para mag-provide mainly ng added axial compressive capacity at secondary lang ang tensile resistance. Dahil ang column sa actual loading ay subject sa combined loading as well as eccentric effects. Ang vertical bars ay mayroong dalawang uri. Ito ay ang corner bars at alternate bars. Ang recommended sizes of vertical bar para sa single-story bungalow house ay diameter 12 mm. At sa two-story residential naman ay diameter 16 mm. Ang minimum na dami ng bakal para sa square or rectangular section ay 1 at each corner or 4 bars. Sa circular section naman ay 6 bars. Kung recommended number of vertical bars ang ating pag-uusapan, generally square or rectangular column section ang madalas na ginagamit sa residential dwellings. Ang recommended number of bars base sa recommended cross-sectional dimension para sa single-story bungalow at two-story residential ay parehong 6 bars. Gaya ng nabanggit sa unang bahagi, ang required minimum clear spacing between bars ay 40 mm batay sa given condition ng residential dwelling. Ang agwat na ito ay para mag-provide ng adequate space for fresh concrete to envelope the reinforcing bars. Kaya sa anumang paraan ay hindi dapat magkaroon ng column dimension sa residential houses na mas mababa pa sa 200 mm. Gaya halimbawa ng 150 mm width. Ang sukat na to ay lalabag sa nakasaad na code requirements. Ang considered maximum clear spacing naman ay 150 mm. Kung hihigit pa dito, required na maglagay ng dagdag na anilyo o cross tie. Pag-uusapan natin ito sa ilang saglit lang. Ang anchorage ay napakahalaga sa reinforced concrete structures na kadalasan ay hindi naiintindihan ang pinaka-purpose at ipinagwawalang bahala. Pag-uusapan natin ang principle na to sa ibang pagkakataon. Ito ay makikita sa connection ng vertical bars ng poste sa footing rebars at ganon din sa splicing ng vertical bars. Samantala, ito ang required na haba ng anchorage para sa nasabing mga bar sizes. Pag-usapan naman natin ang tinatawag na transverse reinforcement o mas lalong kilala sa tawag na anilyo. Ito ay inilalagay to provide lateral restraint or confinement at para i-hold ang vertical bars in position during construction. Kung rectangular section ang pag-uusapan, may tatlong uri ng lateral ties na madalas gamitin. Ito ay ang standard tie, seismic tie,
at cross tie. Masasabi na ang anilyo ay isang standard tie kung ito ay may hook anchorage na 90 degrees. Ang seismic tie naman ay may hook anchorage na 135 degrees. Ganito naman ang cross tie. It is required na may hook anchorage na 135 degrees on one end at 90 degrees on the other end. But I strongly recommend na gawing parehong 135 degrees ang both ends. Ito ay mas lalong kilala sa tawag na C-bar sa construction, na siyang ginagamit din sa stiffener column. Ang minimum required size ng bakal na dapat gamitin sa anilyo ay diameter 10 mm. Samantala, ito pa ang ibang hook anchorage details na dapat masunod sa paggawa ng lateral ties. Ito ang center-to-center spacing of lateral ties ayon sa structural code na dapat masunod. Ito naman ang recommended spacing. Ang rule of thumb ay mas masinsin, mas matibay. Isa pa sa mga bagay na hindi masyadong binibigyan ng halaga sa reinforced concrete ay ang principle ng concrete covering. Malaki ang significance nito sa overall integrity and durability ng kahit anong structural element. Ang minimum required concrete cover sa column ay 40 mm ayon sa structural code. I strongly recommend ang striktong pagsunod sa code provision na ito sa lahat ng pagkakataon. Sa fabrication, isang napakahalagang bagay na ang uri ng anilyo na dapat gamitin sa poste ay seismic tie. Ito ay may superior performance kaysa sa standard tie in terms of confining the concrete core of a column, lalo na sa mga lugar na madalas ang paglindol gaya sa Pilipinas. Ang 135 hook na ito ay may structural importance at hindi ito isang style na gaya ng iniisip at sinasabi ng iba.